Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating program, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan. Kasama niyo po ako, si Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood po tayo live sa ating Facebook live streaming sa pamamagitan ng ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala po kayo ng Evox PBS Receiver app, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone users. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Syempre po sa pakikipagtulungan po ito ng ating mother station, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media sa pamamagitan ng ating mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Meron po tayong dalawang services, ang English service at Filipino service. Ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Para naman po sa Filipino service, sa ating po mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers, lalo na po yung mga hindi nakaka-connect sa kanilang internet, kung mahirap ang signal sa laot at meron pa rin po kayong shortwave radio sa inyong mga barko, pwede po mapakinggan ang Filipino service ng Radyo Pilipinas World Service dito po sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At para sa araw na ito, sa ating palatuntunang usap-usapan, meron po tayong mga pag-uusapan, naging usap-usapan ngayong linggo. Ano po? Una sa lahat, ito pong nabalitaan natin na narekubre po at kinumpirma ng National Security Council ang mga na-recover na botelya ay mayroong traces ng cyanide sa barkong Chinese sa Ayungin Shoal. Ano po ang epekto nito sa ating mga karagatan at paano natin tutugunan, malalaman natin sa ating eksperto mamaya po. Sa ikalawang bahagi naman, napag-alaman din natin na meron na po tayong sariling rape kit dito sa Pilipinas na dati ay matagal na nating pangarap. Ngayon, naging na isa katuparan na. Meron din po tayong makakapanayam dyan, isang researcher naman po mula sa DNA Analysis Laboratory ng Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman. At sa ikatlong bahagi naman po ng ating palatuntunan, alam niyo po ba na meron pong kauna-unahang OFW ang napili para magkaroon ng art exhibit dito po sa 52nd Annual Bahrain Fine Arts Exhibition. Kikilalanin natin at aalamin natin ang kanyang kwento mamaya po sa ikatlong bahagi ng ating palatuntunan. Sige, wag na natin patagalin. Sa unang bahagi po, sa dulo ng ating teritoryo may banta na hindi lang bala o water cannon ang gamit kundi lason. Isang anyo ng sabotahe na ang target, ang ating kalikasan at ang ating mga magigiting na sundalo maging ang ating mga kababayang mangingisda. Isang nakababahalang balita, lumabas ngayong linggo, kinumpirma ng National Security Council, positibo sa cyanide ang mga botelyang narekubre mula sa bangkang Chino sa Ayungin Shoal. Hindi lang ito pangingisda, ito ay malinaw na sabotahe sa ating ekolohiya at kapaligiran. Gaano kalala ang pinsala sa ating mga coral reefs at yamang dagat?
Paano natin ito tutugunan? Malalaman natin ngayong umaga kasama ang ating marine life expert, si Dr. Irene B. Rodriguez, isa pong propesor at ang Deputy Director for Facilities and Resources ng University of the Philippines Marine Science Institute o MSI. Kasama po natin siya live via Zoom. Magandang araw po sa inyo, Dr. Rodriguez. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Bea, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Magandang umaga po. Salamat sa pag-imbita. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin dito. Ngayon, Dr. Rodriguez, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ano po ba ang epekto ng cyanide sa marine life kapag po ito ay ibinubuhos sa dagat? Magkukwento muna ako. Yes po, go ahead. Ang cyanide fishing was actually introduced in the 1950s in the Philippines. Mm-mm. So, pag nag-check tayo ng history ng use of cyanide, it actually started in the Philippines. Okay. So, yung ating mga mangingisda na ang kanilang pamumuhay ay pagbebenta ng aquarium fishes, Mm-mm. sila ang naunang gumamit ng cyanide para sa pangumuha ng aquarium fishes. So, bakit cyanide yung naisip nilang gamitin na chemical? Opo. Okay. So, pag nag-prepare ka ng solution ng cyanide, tapos isi-squirt mo ito isi-spray mo sa corals na may isda, yung magagandang isda, yung makukulay. Opo. It will lead to yung stunting or medyo nahihilo sila sa paglalangoy. Mm. May epekto ito sa kanilang paglalangoy at sa kanilang identifying ng space. Okay. So, pag nahuli na sila, ilalagay sila ngayon sa seawater na malinis. Mm-mm. At babalik sila sa normal na biological functions. Okay. Unfortunately, yung practice na ito ay nai-apply para dun sa mga panghuhuli ng mas maraming isda na Opo. ginagamit ngayon ng binebenta para kainin ng tao. Mm-mm. At ito ngayon yung naging problema. Kaya meron tayong ban Okay. sa cyanide fishing. Yes. Kasi eventually natutunan ng ating mga scientists, mga researchers Mm-mm. na aside from yung mga isda na target na hulihin, meron ding influence, may epekto yung cyanide sa ibang lamang dagat, specifically yung ating mga corals. Yes. Kasi kailangan po nating maalala na ang ating mga corals they are actually animals. Mm-mm. So, ang response ng corals is similar to how fishes will respond to cyanide. So, naaapektuhan din sila. Opo. Ang problema po nito, yung ating mga corals ay they are sessile organisms. So, hindi sila, andun lang sila. Kung saan Opo. sila tumubo, doon lang sila. So, kung nilalagyan sila ng paulit-ulit ng cyanide, hindi sila makakaiwas. Mm-mm. At magkakaroon ng mas long-term na epekto sa kanila yung paglalagay ng cyanide. Mm-mm. Opo. So, sa Pilipinas po pala nagsimula itong paggagamit natin ng cyanide fishing, no? At according to Dr. Rodriguez, hindi lamang po mga isda, kundi pati yung corals po natin naaapektuhan. Dr. Rodriguez, gaano po kalawak na area ang kayang pinsalain ng isang, kasi yung nakita po ng National Security Council dito po sa Ayungin Shoal, mga bottles daw po ng cyanide. So, gaano po kalawak ang area na kayang pinsalain ng ganitong botelya ng chemical? Kailangan nating maintindihan ngayon kung ano yung concentration ng cyanide na Okay. na naiwan or nailagay sa isang coast.
or sa isang reef area. Okay? Sa pagkakaunawa ko, traces yung nakita. Yes po. That doesn't mean na hindi siya nagsimula sa mas mataas na concentration. Okay. Kasi po, similar to all other compounds or chemicals na nare-release natin sa environment, sa karagatan, magsisimula kahit gaano kataas yung concentration niya dahil sa movement ng yung alon at saka yung movement mismo ng water natin. So the water movement at yung direction ng flow, eventually that will lead to dilution. Okay. So hindi po may iwan sa isang lugar lang siya. Okay? Okay. Magdi-dissipate, kakalat. Okay. So in terms of gaano kalaki ang area na pwede niyang maapektuhan, kailangan po nating malaman kung ano yung original concentration niya. Okay. Pero the mere fact na hindi natin alam kung kailan mismo siya naiwan or nailagay sa lugar na yan, at meron pa ring traces, ibig pong sabihin noon, nagsimula yon sa mas mataas na concentration. Okay. At ang kailangan po nating maalala, yung concentration, kung gaano karami ng isang chemical o ng isang compound yung nilagay, that actually will dictate yung damage niya. Okay. Alright. Oo nga naman, isang magandang punto. Kasi nagdi-dissipate at da-dilute nga pala itong chemical na ito. So mahirap pong tukuyin kung gaano kalawak yung magiging affected area. Pero Dr. Rodriguez, sinabi na natin kanina, in-establish na natin na talagang ginagamit po sa panghuhuli ng maramihang isda, yung cyanide. Pero please educate us po, Dr. Rodriguez, kung sakali pong may makain na isda o ano bang tawag dito, malalaman po ba natin or may effect din po kaya siya sa kalusugan ng tao, Dr. Rodriguez? Alright. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron sila, dahil nalaman nga nila na yung epekto ng ginagamit ang cyanide sa pangingisda. So, nag-set up sila ng methods based on international existing methods for cyanide detection and determination ng concentration. So meron pong pamamaraan para makuha natin yung concentration ng cyanide na naiwan sa katawan ng isda. Okay. And usually, pag cyanide yung ginamit sa pangingisda, hindi po may regulation may recommendation ng BIFAR na wag kainin. Okay. Kasi po kung ang cyanide ay nasa isda at kinain natin ito, may posibilidad na yung epekto ng cyanide na nasa isda ay mapunta rin sa atin. Kasi pareho rin tayo ng response. Kung paano nagre-respond ang isda, ganun din po magre-respond ang katawan natin. Kasi pareho lang naman tayo animals. Okay. Dr. Rodriguez, malalaman din po ba kung gaano katagal bago muling maging safe o malinis ang tubig kung saan merong cyanide? Yes, that is also possible. So, Okay. para malaman natin yan, kailangan ng regular monitoring doon sa area. Tapos, kailangan natin maunawaan kung ano yung water flow, kung Okay. ano yung, kung yung circulation, basically. Yung circulation ng tubig sa coast or sa karagatan para makita natin kung saan papunta yung dilution ng cyanide. Pero may yan, similar to all other compounds or chemicals na nare-release sa environment, meron din tayo kasi tinatawag na eventually magkakaroon sila ng ibang reaction. So, yung cyanide pwede kasi siyang magamit o ma-convert through effect ng sunlight
Okay? So Okay. photooxidation, reduction, at maraming proseso, maraming chemical reactions yung pwedeng mangyari. Okay. At ang pinakamainam na paraan ay monitoring talaga. Kumuha ng water sample and then analyze the cyanide content ng water. Opo. And if I'm not mistaken, talaga meron din pong mga marine scientists na naka-deploy po sa West Philippine Sea para gawin itong mga pag-aaral na ito, ano, Dr. Rodriguez? Meron po tayong research station sa Pag-asa Island. Yes. Unfortunately, ang funding po ng marine science research is very limited. So, Mhm. at ang number of marine scientists in the Philippines is also very low. Okay. Sa katunayan po, nasa ilang libo lang kami. Siguro less than 3,000. Mm-mm. And considering the population of the country, hindi mataas yung ratio natin, kumbaga. Kung Mm-mm. titingnan natin. So, this gives me an opportunity na manawagan sa mga taga-subaybay, Yes, go ahead. Naku, sa mga opo. tagapanood at mga tagapakinig. Archipelagic ang Pilipinas. Yes. So tayo po ay isang archipelagic country. Napakalawak ng ating coast. Napakalaki ng ating EEZ. Marami tayong hindi alam sa ating karagatan. So inaanyayahan ko ang mga taga-subaybay na consider marine science as a research career or choice. O kung yung mga magkokolehiyo pa lang dyan or gustong mag-change career. Yes, opo. Yes, very well said. Isa pong oportunidad para tayo po, unang-una, sabi nga ni Dr. Rodriguez, kaunti lang ang ating marine scientist. So kung meron po mga tagapakinig tayo o tagapanood, lalo na po yung mga kolehiyo dyan o nagbabalak pa lang mag-aaral sa higher courses, pwede po itong mga marine science. And of course, yung sabi niya na yung funding, actually na-interview natin dati si Dr. Onda, isa din po siyang marine scientist, and nabanggit niya din po itong challenge na ito. Sana po masuportahan para lalo pa po nating mapaghusay ang ating serbisyo, lalo na po itong mga testing or regular monitoring na kinakailangan, which is nakakatulong din po sa ating bansa. Ngayon, Dr. Rodriguez, nabanggit din po ng NSC sa kanilang press conference patungkol po dito nga sa findings o na bagong impormasyon na kanilang nalaman. Meron daw pong possibility or merong banta ng pagkamatay ng reef sa structural stability or meron siyang effect sa structural stability ng Ayungin Shoal. Paano po natin to ipapaliwanag, Dr. Rodriguez? Okay. So basically, ang impact kasi nung cyanide, lalo na kung, sorry, mag-a-analogy lang ako para Okay, sige po. Kung mas mas madali okay. po. Para po dun sa, for example, di ba, yung mga umiinom ng alcohol, Mm-mm. kung isang bote lang ang iniinom nyo, wala masyadong effect. Kung Okay. isang bote sa isang linggo, kayang i-wash out ng katawan natin yan. Kayang i-flush out. Mm-mm. Okay? Pero kung may isang tao na gabi-gabi, araw-araw umiinom ng, let's say, 5, Okay. tapos ginagawa niya yon on a regular basis, eventually, makikita natin yung effect nun sa tao na yon. Mm-mm. Okay. Ganon din po yung cyanide. Kung laging exposed yung corals natin doon, hindi niya ma-flush out sa system niya. Kasi compared to humans, napaka-simple po ng biology ng ating corals. Okay? So, pag lagi siyang exposed doon, eventually, aabot sa point na hindi niya kayang i-process yung epekto ng cyanide. At pag nangyari po yun, constant stress
doon sa katawan ng ating corals, eventually it will die off. At yung corals po natin, sila yung foundation ng reef. Opo. At ang coral reefs, they serve very important ecosystem services. So sila po yung tahanan ng ating mga isda. So doon sila nangingitlog. Doon sila yung kanilang juveniles, yung mga Maliliit. mga isdang Batang maliliit. isda. Yes. Doon po sila doon yung kanilang nursery. Okay. So it's the feeding ground, it's the nursery, it's where they reproduce. So napaka-importante nun. At pag nawala yung ating corals, magkakaroon ng breakdown doon sa reef system natin. At may napakarami niyang downstream na epekto na mararamdaman, hindi lang sa isda, kundi sa lahat ng higher trophic levels na dependent on the coral reefs. Okay. So again po, yung dosage is what will dictate the effect on the corals. So kung lagi-laging exposed sila dun sa cyanide, katulad nga nung sinasabi ko na yung tao na laging umiinom. Umiinom. Oo. Ganon din yung magiging effect. Eventually, it will lead to yung pagbaba ng quality ng life ng corals natin and eventually death. Okay. Napakagandang explanation, no? Madali mo maintindihan. At tama nga naman, kung mas marami kang alcohol at kung lagi-lagi kang umiinom, talagang magkakaroon siya ng pinsala sa kalusugan mo, physical kalusugan. And likewise, yung cyanide din sa ating mga karagatan. Ngayon, bago po ang inyong final message, kasi we're running out of material time na po, Dr. Rodriguez, sinasay niyo sa nakaw ng aking mga kasamahan. Pero ito po muna, ano po ang inyong rekomendasyon sa ating pamahalaan pagdating po sa siyentipikong pagbabantay o marine domain awareness sa mga ganitong sitwasyon po? We need to improve the capability, so technical capability. Okay. And it all starts with the basic science. So kailangan po nating magkaroon ng mas magandang technical expertise. Okay. Hindi lang ng Marine Science Institute per se, kundi pati po yung ating Philippine Coast Guard Okay. at Philippine Navy. So sila kasi yung naandun lagi, sila yung nasa front lines. Yes. So mas maganda na sila mismo ay capacitated Okay. at marunong sila nung not just the water sampling but downstream pati po yung ating mga analysis. Alright, okay. So, napakagandang rekomendasyon. Dr. Rodriguez, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Thanks for that. Uulitin ko po ang panawagan na sana i-consider nyo ang marine sciences as a direction, as a career. Kasi again, archipelagic country, marami pa po tayong hindi alam sa ating karagatan. So, let us know more. Yes. Maraming salamat Thanks, po. Maraming salamat po, Dr. Rodriguez, sa pagbabahagi po ng inyong insight sa amin. Naway hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo. Yan po si Dr. Irene B. Rodriguez, isa pong profesor at ang Deputy Director for Facilities and Resources, University of the Philippines Marine Science Institute. Magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan. Kasama niyo pa rin ako, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood pa rin po tayo live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio at audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At syempre po sa shortwave radio, ang English service sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Para po yan sa English service. Ang Filipino service naman po mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Andito na po tayo sa ikalawang bahagi naman ng ating palatuntunan kung saan meron po tayong pag-uusapan tungkol naman po sa kung paano ginagamit ang siyensya para isulong ang hustisya. Sa paanong paraan? Eto po, mahigit 2 dekada o 23 years ng pagtsatsaga, pananaliksik at hindi matatawarang dedikasyon. Noong taong 2003, isang pangarap lamang ito sa loob ng isang laboratorio sa UP, no? Ang makabuo ng isang lokal na sandata para sa mga biktima ng karahasan o sexual assault. Ang pangarap na iyon ngayon ganap ng katotohanan. Dahil ngayong 2026, inilunsad ang PsyKit, kauna-unahang local sexual assault investigation kit sa bansa. Kasama po natin live via Zoom si Ma'am Miriam Ruth M. Dalet, isa pong researcher mula sa DNA Analysis Laboratory, Natural Sciences Research Institute o NSRI ng University of the Philippines, Diliman. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Miriam. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po. Magandang araw. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Ma'am Miriam. Ngayon, very interesting po itong ating pag-uusapan, dahil meron na pala tayong local rape kit na sabi nga matagal na nating pangarap ito. But first, Ma'am Miriam, ano po ba yung proyekto ninyong Sexual Investigation Kit o PsyKit? Pwede niyo po bang i-share sa amin? Opo, ang PsyKit ay isang local na binuong sexual assault investigation kit na idinisenyo upang tumulong makatiyak ang wastong pagkuha, paghawak, at pagpreserba ng ebidensyang forensic kabilang na ang DNA sa mga kaso ng sexual assault. Ito po ay ginawa para sa mga doktor ng Child Protection Network na silang tumutulong sa mga pasyenteng menor de edad kapag sila po ay may kaharasan na experience. So wala po silang gamit para dito, kaya ito po ang aming pinagsikapan na mabuo. Ay, ma'am? Sorry, hindi ko po kayo marinig. Ay, hello, Ma'am Miriam, sorry. Ito po, Opo. natutuwa po kami na meron na po tayong sariling ganito dito po sa Pilipinas. Bakit po kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sarili nating local rape kit sa halip na umasa po tayo sa mga imported? Ang mga imported na rape kit or sexual assault investigation kit, matagal na po yan. Kaya lang, medyo may kamahalan po siya. So, ang tendency po natin dito bilang mga Pilipino, maabilidad, ay baka magbuo-buo na lang po tayo ng mga gamit natin para yun ang gagamitin pang collect ng samples kung sakali. Ang mahirap doon, kung hindi kontrolado or quality yung pagbuo nung kit, mari pong mapasukan ng mga contamination na makakasira po dun sa pagtesting o sa pagiging viable nung integrity nung test na gagawin dun sa sample. So, importante po na meron po tayo ditong available na sa tamang halaga na kit na magagamit ng mga doktor, maipasok nila sa daloy ng trabaho nila habang inaasikaso yung pasyenteng na rape.
At the same time po, yung conditions ng bansa natin, yung temperatura natin, yung halumigmig or humidity natin, pati yung pangangailangan na maprotektahan ng mga samples sa mga napakarami nating ipis at daga. Yes. Ito po ay lahat na pinag-isipan sa pagbuo ng kit natin dito. At the same time, sa mas mababang halaga, ito rin ay para sa kasarinlan at sapat na kakayahan ng Pilipinas na matugunan ang sarili nitong mga pangangailangan. Kaya mabuti po na meron po tayo ditong local health industry manufacturing company, yung Manila Health Tech, na may kakayahan po at willing po na pasukan po itong produktong ito. Okay. Ma'am Miriam, ano po ba yung mga nasa loob ng kit na ito? Ang kit na to, basically, ay nasa isang sealed na box po siya. Mm-mm. And then, meron mga psych-kit documentation, meron mga sample collection packets, may storage pouches, at saka transport pouch. So, yung mga documentation, mahalaga po ito kasi meron po tayo dun na instructions manual para gabayan po yung doktor sa pagkuha ng history sa patient, matugunan, matunton kung ano yung samples na mahalaga, yung pinaka likely na meron siyang biological sample mula doon sa perpetrator, doon sa nang-rape. Mm-mm. Kasi mahirap po mag-collect tapos kung saan-saan nanggaling, wala namang DNA galing doon sa nang-rape. So, doon sa instructions manual, nandun din may discussion kung paano ang tamang paggamit ng psych-kit. Meron din po yung kung paano magdokumento ng samples, yung mga kinolektang samples at nung chain of custody. Okay. May forms po doon, yung documentation forms. Doon po itatala yung patient history, kung ano yung kinolektang samples. Doon din po yung consent ng pasyente. Mm-mm. At saka yung mga detalye ng chain of custody. So, saan nag-store, sinong nag-store. So, basically, pinasimple po yung proseso. Okay. Yung storage pouches, sorry medyo mahaba tong part na to. Okay, go ahead Yung po. storage pouches po. Yung storage pouches, mahalaga to kasi tatlong klase yung pwede natin kolektahin na samples. Opo. Yung primary sample, ito po yung from the source na saan pinaka-likely may DNA ng salarin. So, usually ito ay sa ari ng babae. Mm-mm. Kung babae yun, minsan sa anus naman po, pag lalaki po yung biktima. Okay, so may secondary samples kung kunyari baka nalagyan yung ibang parte ng katawan Okay. ng biktima. And then yung reference sample po, ito po ay pure sample galing dun sa biktima na pag kinuha naman ng DNA galing doon, ito ay gagamitin pang-compare doon sa mga evidentiary samples na nakolekta. Yung pong ating mga tubes, pouches for storage, lahat po ito ay may labels na madaling fill-upan ng doktor, may mga checkmark lang, konti lang susulat nila, at saka may security tape po yon na ikakabit para po masigurado yung security ng samples once collected. Mm-mm. May transport pouch din po na doon po ilalagay lahat yung dokumento at saka yung samples na sealed din po yun, safety sealed din po yun para sa paglipat naman sa DNA analysis laboratory. Okay. Ang mga swabs po na na-collect, kailangan po yan ay patuyuin bago ipasok sa mga tube. Okay, so kasi yung sa panahon natin dito sa Pilipinas ay humid tayo. So mabilis po yung molds na Yes, So kailangan patuyuin ng gusto yung swabs. Yung box po natin may naka-incorporate po na swab stand para dun sa mga ahensyang walang mga stand na mapaglagyan para ma-facilitate po yung secure na pag-dry ng mga swab na hindi sila nagdidikit-dikit bago po ito ipasok sa mga tubes.
Yung mga tubes po at na sealed, lahat ito po sa pouches nila, kailangan i-ref po ito Mm. kung mahaba po ang panahon ng pag-store. Okay. Kahit na po dried, opo. Mm. Nabanggit niyo po yung chain of custody forms. Ano po, basically, ang gamit po nito ay para po ma-monitor natin kung sino po yung humawak nung samples natin. Tama po ba? Yes, ma'am. Mm. Opo. Ang nakatala sa chain of custody, yung kung sino ang may responsibility or pananagutan para sa mga nakolektang sample. So, sinong nagkolekta, sinong nagtago, saan ito tinago, anong kondisyon, kanino to inilipat, kailan, paano. So, basically, ito ay pinangangalagahan nito, inaalagaan nito ang integridad at kredibilidad ng ebidensya mula sa oras na ito ay makolekta hanggang sa maiharap ito sa hukuman. So, Okay. mahalagang dokumento po ito para mapatunayan na ang DNA, yung samples na DNA, ang siyang kinolekta mula sa biktima. Mm. Ma'am Miriam, available na po ba ang ating psykit na ibenta sa merkado o sa ospital lamang po? Saan po tayo makakahanap ng psykit? Sa ngayon po, ilo-launch pa lang po ang commercial availability ng PsyKit. Sa May 19 po ang launching. Pagkatapos po nito, ito po ay pwedeng i-order na po sa Manila Health Tech. Magmula po nung umpisa nung pagbuo namin ng PsyKit, yung initial kit po ay naging available, ginagawa po namin upon request ng Child Protection Network. Okay. So, hindi ko alam po kung meron pa po silang stocks on hand sa mga Child Protection Unit nila. Pero ang magandang nangyari po ngayon, hanggat hindi pa dumarating ang mga i-order ng mga ospital or ng mga WCPU or CPU sa Manila Health Tech, ay meron pa po tayong donasyon na 2,000 PsyKits mula sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Okay. through the Latter-day Saints Charities Philippines. Mm-mm. So 2,000 kits ito na ngayon ay for distribution sa mga iba-ibang stakeholders, mga WCPU and CPU nationwide po. Okay. So sa kasalukuyan po, inaayos po namin upang itong mga naunang kit ay mapadala sa iba't ibang mga WCPU, CPU, VAUSI, mga DOH at government hospitals bilang donasyon po ito upang maumpisahan na po ang pagkolekta ng samples. Okay. And Ma'am Miriam, para po doon sa mga biktima, ang sabi niyo po sa isa pong naging statement from the DNA lab sa isang interview niyo po is kailangan 72-hour window i-report ito para makuhanan nung necessary samples na rape kit. Tama po ba? Opo. Mas maagang makapagkolekta ng samples pagkatapos nung nangyari nung incident, mas malaki ang posibilidad na may makukuha po tayong DNA galing sa salarin. Maraming pag-aaral na po, hindi lang dito sa Pilipinas, pero pati sa ibang bansa na within 72 hours, ang mga samples na nakokolekta ay nakakapag-produce ng maayos na profile, DNA profile mula sa salarin. Pero after ng 72 hours, nasisira na yung DNA or nawawash out. So after 72 hours, lumiliit na po yung chances na makakuha tayo ng magandang profile ng DNA mula doon sa salarin. So importante po yun. Alam ko mahirap para sa mga nakakaranas ng assault na pupunta ka, ikikwento mo yung nangyari sa'yo, bago pa lang nangyari, parang masyado pang masakit. Pero, ito po ang magbibigay sa inyo ng tsansa na mahuli at ang gumawa ng krimen. So, within 72 hours po, ay sana makolektahan na po kayo ng samples. Mm-mm. Wag sana kayo mahiya. Itong kit na to ay pwedeng gamitin
kay babae ka, kay lalaki, kay bata ka, kay teenager, adult, kahit na senior po kayo, kung may mangyari sa inyo, importante po sanang makolektahan kayo. Okay. So talagang walang pagtatangi sa serbisyo at pagsusulong ng justice, no, pag ginamit ang rape kit, both yung mga biktima and also yung inakusahan, yung mga false accusations. Ma'am Miriam, ito na lang po, final message na lang, gusto ko pa sana pahabain ito, pero sana hindi to ang una at huli natin pag-uusap, no, Ma'am Miriam, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Hi, thank you very much po sa opportunity na ito. So yun po, yung 72 hours po ay napaka-importante. Sana po ay ma-spread yung word para mabigyan ng suporta yung mga na nasa sexual assault, nare-rape po, para may chance po na mabigyan sila ng hustisya. At the same time po, kinakailangan natin ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng maraming ahensya po. Ang pagkolekta ng biological samples ay importante dahil kung walang samples, wala po tayong DNA. Pero once po na may samples, kailangan pa natin ayusin po yung sistema, yung process flow sa mga ahensya. Kanino po dadalhin yung samples? Sino po ang hahawak ng samples? Ito po ay dapat hindi hawak nung biktima. Collecting agency po yun, o kung ano yung tamang agency po kung saan dapat isostore yung samples. And then papunta po doon sa DNA lab, kung ito po ay DNA lab ng PNP, ng NBI, or kung dito po sa amin sa UP Diliman, kung sino po yung may responsibility at yung process flow po. Kaya gagamitin ko po itong opportunity na mananawagan po ako sa DOH, DOJ, DILG, DSWD, DOST, sa mga LGU at sa mga may mandato at advokasya na lalong isulong itong ating ginagawa para mas maging maganda, no, ang paggamit natin ng DNA para sa taong bayan, para sa mga biktima natin. Magtulungan-tulungan po tayo para maabot yung layunin na ang teknolohiya ng DNA bilang objektibang ebidensya ay makatulong sa investigasyon, sa paglilitis at pagkuha ng hustisya para sa mga biktima at kung meron man para sa mga maling naakusahan. Yes. Yun po. Very well So, said, 72 Ma'am hours Miriam. po. Maraming salamat 72 po. hours. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you so much, Ma'am Bea. Thank you. Yes, thank you po. Yan po si Ma'am Miriam Ruth M. Dalet, researcher po ng DNA Analysis Laboratory, Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman. Magbabalik po ang ating programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang Usap-Usapan. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman, dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
Narito na tayo sa ikatlong bahagi. Nako, maraming naghihintay para sa segmentong ito dahil sa puntong ito, meron pong kwento ng pagtatagumpay ang ating itatampok. Mula sa halos 300 entries, isa ang ating kababayan sa mga napili para sa prestihiyosong 52nd Annual Bahrain Fine Arts Exhibition. Pero hindi lang ito basta pagsali dahil siya ang kauna-unahang Pilipino sa loob ng mahigit 5 dekada na nakatuntong sa entabladong ito sa Bahrain National Museum. Siya ay walang iba kundi si Jess Ramos Tejada, kasama natin live via Zoom. Ano kaya ang kanyang sikreto? Mga basurang tela at plastic bags na ginawang obra, ikikwento niya po sa atin. Welcome po sa Usap-Usapan, Sir Jess. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Miss Bea. Good morning to all the listeners and viewers ng inyong programa po. Good morning sa Bahrain. Good morning po. Eto po, congratulations no, Sir Jess. Kayo po ay kauna-unahang Filipino na nakapag-exhibit dito po. It's a privilege po siguro on your part. Ngayon, ang tanong po namin, ano po ang unang pumasok sa isip po ninyo nung matanggap niyo po ang opportunity na ito? Actually, Miss Bea, tatlo yung proseso niya. Una, nagtawag sila ng call sa lahat ng mga residents, artists, citizens. So mostly mga Arabs, dito yung mga tao. And after that, kapag napili ka, actually napaka-rigorous nung process eh. Napaka-meticuloso nung proseso kasi ang dami mong kinakailangang isubmit at ang dami mong kinakailangang isulat, ihanda. So after mo magpasa, nagtawag sila actually ng call. So pag ikaw si artist o ikaw si residents o ikaw si expats, gusto mong sumali, mag-submit ka, make sure na meron kang magandang material. Then after that, i-inform ka nila through email kung mapipili ka sa initial selection. Okay. Then kapag napili ka sa initial selection, they will ask you to bring your physical work doon sa office nila, dito sa Bahrain, which is kung saan din ako nag-work as an educator. Mm-mm. And then, kapag napili ka doon, kapag dinala mo yung artwork mo, doon pa lang magkakaroon ng physical intervention yung mga judges, kasi itong festival exhibition na to, hindi lang siya exhibition, kundi competition at the same time. So merong selection committee. Yung selection committee, as far as I know, 3 sila, mga foreigner. Tapos, meron din curator. So, pag napili ka doon, mag-i-email sila uli, informing you na congratulations, you were in for the final selection. We will inform you about the opening, blah, 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 blah. Something ganun ba? So, nung nalaman ko siya, for the initial selection, okay na ako doon eh. Parang, I'm so happy and proud na lang ako sa sarili ko na napili ako after how many attempts of joining. Kasi, Opo. I've been here for 15 years. And I tried to join, I think, around 6 times na. And then, yung first attempt ko, nung hindi ako napili, sabi ko, okay, parang hindi naman ata ako para dito. So, but I didn't stop, actually. I still keep on working on my art. And then I joined. Wala pa rin. Sabi ko, medyo may po kasi ako, may pagkamakapal yung mukha ko. Matigas po yung ulo ko, parang ganun po. Kung gaano ako magturo sa mga bata, ganun din yung aking din perspektibo na, hindi, sige lang, join ka lang. So, sumali ako, until such time, February 15, mag-opening siya, doon ako medyo nagkaroon na, ko, sige, ito na yata yung part ko na, ito na yung journey ko ng art making dito sa Bahrain na nakakatuwa, napansin pala ako sa ganung pagkakataon. Kaya, aside from joy, merong konting pride. Hindi lang, sabi ko siya konting pride kasi I don't think it as a big, achievement. Kasi parang pili ko, ginagawa ko lang yung gusto ko. Opo. Parang ito na lang siguro po yung bayad sa akin nung pagtsatsaga, pagiging matigas ang ulo. Yung ganun po. Yes, pag passionate ka talaga sa ginagawa mo, talagang meron kahihinatnan. Sir Jess, nabalitaan din namin na para nakausap niyo daw po ang royal family and also umattend din po ang Philippine Ambassador ng Pilipinas sa Bahrain. Dito po sa exhibit, ano pong pakiramdam na talagang nakipag-engage pa po kayo sa mga ganitong katataas na dignitaries natin o officials? Yun nga po.
Nung sinabi nila sa email na ang magiging guest of honor is si Crown Prince. Siyempre di ko pa po nami-meet si Crown Prince. Pero ang umattend po kasi iba na pong royal family, si Sheikh Mohammed Al Khalifa. Aside pa po doon, meron pong ang dami pa pong mga dignitaries tsaka mga ambassador Mm. ng iba't ibang bansa. Kasi inibitahan po nila lahat ng ambassador sa opening po na yon. Ah, hindi naman sa ano, hindi naman po sa parang naninibago po ako, pero napakalaki kasi nung ano niya, napakahirap pumasok kasi po, ah, yung opening po na yun, hindi po siya open for all. From that time ng 6:30 to 8 o'clock, private opening po siya. So, Mhm. hindi po ako pwede magdala ng bisita. So, ang dala ko lang po sarili ko, yung catalog, invitation, at saka yung phone ko. So, I Opo. was thinking, naku, paano ko 'to pipicturean kapag ako na in-interview? Kasi po, ang tradition po sa Middle East, kapag may mga event na ganito, si tao, kakausapin kami isa-isa ng mga dignitaries tsaka ng mga VIPs, ng mga special guest nila. Until pumunta na sa place mo, explain mo yung gagawin mo, magpapakilala ka, may mga tanong sila about sa'yo, magkatanong sila kung ano yung ginagawa mo, anong meron ka, ano yung tungkol diyan, ito, ganito, gano'n. Tapos, kaya pero although naman marunong ano naman po ako, medyo galamay ko na po yung gano'ng galawan. Pero medyo meron pa rin po akong kaba na sabi ko, "Oh my God, papaano kaya ako mag-e-explain? Kasi ang dami-dami." Pero usually po kasi 'pag nakita niyo po yung isang, um, Arabo po, 'pag naka-black po siya, ang tawag dun ibig sabihin po ng VIP, eh, Hmm. ang dami-dami po nila dun, tapos may mga media, tapos wala po akong kasama. As in wala pong Pilipino, wala pong Pilipino. Kasi po, bawal po siya magpapasok during the private opening. Okey. Kung dumating pa lang po yung aking mga kaibigan, nung wala na po talaga sila. Mm. Gano'n po kasi tradition dito. Alam niyo po, for safety purposes po. Yes. So yun, si ambassador, um, newly appointed pa lang po siya sa Bahrain. So sabi ko, nakatayo ako habang naghihintay ako nung lumilibot na yung mga VIPs. Paano kaya ako kukuha ng pagkakataon? Sino kaya pag-picturean ko na ganito, ganyan. Hanggang dinala po siya, nakita ko po from far away, yung curator, si Mr. Badr Al-Saad. Ah, bitbit po siya. Pero kanila ko na po si ambassador kasi parang sa mga image po sa Facebook, Yes. dinadala niya po sa akin. Sabi ko, "Oh my God, may kasama na akong Pilipino. Puwede na akong makapag-ano ng camera para Kuwentuhan. ma-picture." Pero aside pa po doon sa yung gano'ng noble part na yun is um, yung time ko mapa-explain kasi, yung konsepto ng art ko, although siyempre may iba-iba kaming mga konsepto, may iba doon, may nakausap ako about sa mental health, suicides. Mm. Yung akin naman is about OFW. So I explained to them yung rason at agenda ko nung artwork na yun. Yes. Puwede niyo rin po bang i-share sa amin yung, concept behind yung work ninyong Somehow, Somewhere, I Will Conquer? Yung Somehow, Somewhere, I Will Conquer, it talks about kasi sa yung journey ng OFW. So, I've been an overseas Filipino worker, let's say for around 20 years na po kasi nag-work po ako sa Saudi bago sa Bahrain. Ang dami ko nakilala ng mga Pilipino, especially kahit tatay, sa Saudi sa tatay, sa Bahrain naman mga nanay, kasi nagtatrabaho ako sa school, so may mga cleaners pong Pilipino, may mga nakakasalamu ako mga overseas Filipino worker. Yung kwento po nila yung dahilan kung bakit sila nasa abroad. So, somehow, yung word na somehow, iko-connect ko siya sa konsepto ng somehow I need to provide for my families. I need somehow parang I need to help my family, my children, yung mga kapatid nila. Tapos parang list na lang sa kanila yung somehow I can provide for myself as well para makasurvive. Then yung somewhere na ito na yun. So malayo sila, malayo kami, kinakailangan mag-provide. May mga pagkakataon na siyempre ang hirap-hirap maging OFW, lalo po ngayon, nasa lugar kami na kung saan May sigalot. dumadaan kami sa krisis Yes. ng giyera. So ang hirap-hirap kumilos, kakain ka, matutulog ka,
iisipin mo lang palagi kung ano yung bukas mangyayari, kung ano-ano pa mga bagay-bagay na problema ng isang OFW. I will conquer. Ayun na po yung parang yung conquer mo yung fear mo, conquer mo yung self-doubt mo. So ang daming realizations na pinagdadaanan ng isang OFW na akala po natin parang all about luxuries. It's all about joy. Parang it's all about, inisip natin parang it's all about green pastures. Hindi ganun eh. So pag titignan niyo po yung artwork na ginawa ko, parang those colors represents about different stories. Mm-mm. And then yung mga fabric na pag makikita niyo po yung artwork, ang daming fabric na biglang nagsulputan, yun po yung mga conquering our fears, conquering our self-doubts, conquering our dreams, conquering our, yung mga kanya-kanyang battles namin na pinagdadaanan. So ako po, kagaya ko, single, what more yung mga parents na nakakasalamuha ko. Meron pa po ako nakakasalamuha dito na parang matanda na po sila pero they keep on working. Pero hindi mo po sila pwedeng question bakit nandito ka pa? Kasi mayroon silang sarili-sarili mga battles na pinagdadaanan. Mhm. So, ayun po yung behind the story of my artwork na somehow, somewhere I will conquer. Yes, ang ganda po ng mensahe. Curious kami, Sir Jess, paano niyo po pinagsasabay itong ganitong pagkakaroon pa ng inyong passion doon sa pagtuturo po ninyo? Ayun po, isa pa po sa mga marahil Challenge, ano? Kasi po tulad ko po, working as an educator, ang hirap-hirap. Mm-mm. Limited po yung time ko for my personal life, my social life. Ang question is, paano ko siya nagasabay? Siguro pag halimbawa, gusto mo yung ginagawa mo, I think you will find a reason and time to materialize everything. Kasi yung akin, in-start ko siyang gawin ever since eh. So pag may gagawin ako, kinakailangan naka-divide na yung time ko on that particular day or nakaset na yung day ko kung kailan ko siya gagawin. Kung kailan ko siya gagawin. So parang walang rason dapat uminto pag gusto mo yung ginagawa mo. Wala ring rason na parang kung kailan, kung basta gusto mo yung ginagawa mo at alam mo yung ginagawa mo is it gives you different kind of feel. Mm-mm. Hindi na siya question kung papaano, Oo kundi nga yung naman. parang kailan ka uling gagawa, Oo. di ba? Ang Kailan ka galing. uling, Mm-mm. kailan mo siya sisimulan uli, kailan mo uli siya pagpapatuloy. Kasi yung akin po, yung art making ko, hindi naman siya everyday. Mm-mm. Parang binigyan ko time ko na sarili ko na iniisip ko muna kung kailan ako mag-iisip, kailan ko uli mag-i-spark uli yung joy sa puso ko na gagawa. Ayun po. Ayun. Sir Jess, ano po ang next? Kasi ito po, milestone ito dito po sa karera nyo bilang visual educator and also masasabi na nating artist. Ano po ang inyong next sa journey na ito? Next na journey. Mayroon po akong sasalihang mga exhibition, Mm-mm. call, kakatapos ko lang po sa Saudi. Hinihintay ko lang po yung resulta. Hopefully, sana ibigay ng Diyos. Pangalawa, may sasalihan din po akong call sa UAE and then sa America. And the rest are, meron pala po akong yung ginagawang project na kung saan po yung Project Pinta na mga OFW. Yung kung makakilala ko lang po, lalo na po yung mga kakilala ko sa Bahrain na mga nanay, na mga tatay, mga cleaners, mga teacher na may kakaibang story. So Mm-mm. I'm gathering artworks. I will provide them actually a small canvas wherein they will going to paint. It's a collaborative work. And then my plan is to give them like a post from Facebook, like one image JPEG with their photos and then their maybe short synopsis of their journey as an OFW. Tapos yung artwork na makukolekta namin, i-gather ko siya into one big artwork sa Pilipinas and then balak ko siyang ibigay kay Secretary Hans Kakdak. Mm. Pwede nila Okay. i-display sa
OFW lounge siya. Yes, DMW. Naiya. Opo. Naku, looking forward kami dito sa bagong project nyo na ito, Sir Jess. At dito pa sa mga iba pa ninyong sasalihan. Antabayanan po namin iyan pong mga future endeavors ninyo. Sir Jess, ito na lamang po ang inyong final message. Kung meron po kayong mensahe na inspiration message para sa mga gustong tumulad sa inyo, ano po ang inyong mga mensahe, lalo na rin po sa ating mga OFWs din dyan? Opo. Ito po yung aking po palaging sa aking perspective na paggawa ng art making. If you think and you know na meron kang talent for something, maybe arts and crafts, cooking, photography, you don't have to work on it. You don't have to show and flaunt it for the reason that you want to make a name. Start by showing it and then collecting making a connection. You have to make a connections of good people na pwedeng mag-uplift sa'yo just to avoid conflict na lang sa iba. Tapos when you find these people and space na pwede kang mag-present ng sarili mo, ng kahit yung art mo, don't be shy, don't question a lot of things. Just present for the reason of presenting. Leave na natin yung konsepto ng pera, konsepto ng fame, konsepto ng mga karangalan. Kasi time will come, these things are actually, it will accumulate everything on the right place and right time. Yun po yung aking then, time to look for something na magbuboost nung sarili mo. Kasi lalo na po sa OFW, hindi lahat namin pwedeng pasibil na hinga namin ng suporta. So, limited na lang din po namin yung aming support system sa lugar namin. So, kinakailangan, kung meron kang kahit video vlogging, but make sure yung pagbibideo dapat may sense. And then you have to have perspective. Dapat you have to stand for something. Hindi pwede yung I myself, that's it, finish. No, you have to stand for something. Kailangan kapag meron kang gagawin, may purpose ka dapat. Hindi yung, okay, gagawa ako kasi ito gagawa lang ako. Dapat palaging may kaakibat na purpose. Para baka siya ginagawa. Yes. So, nung ginawa ko sa artwork ko na sustainable living, sustainable art making, yung kumbaga na binalik ko po yung barrier ng concept ng traditional into modern. So, ayun po yung pwede kong tapos asa pa po sa sa konsepto ng find your purpose, find your time sa mga OFW na may mga skills, whatever, kahit ano pa po yan, music, literature, build bridges with bridges. ES. Okay. With S pala. Build bridges na kung saan pwede mo makapag-reach out nung gagawin mo. Kagaya ko po, halimbawa, every vacation, I make sure na may gagawin ako something for the community sa Pilipinas. It's either magtuturo ako sa correctional o magtuturo ako sa mga kaibigan ko na teachers, public school, na para at least pray to the community, something gano'n. Okay. Ayun po yung aking masasabi lang po sa mga kagaya kong OFW na merong skill sa art. Okay. Thank you, Sir Jess. Very well said ang inyong mga mensahe. Marami po kami natutunan sa inyo, naway hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you, Miss Bea, and thank you to everyone. Yan po si Sir Jess Ramos Tejada, isang visual arts educator, OFW sa Bahrain. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga dito sa Usap-Usapan. Ako, antabayanan niyo po ang Housing Rights with HSAC. Pag-uusapan po ni Jerome Toledo at ng kanyang panauhin ang selling rights, no, license sa pagbebenta ng condominium. Yan. Antabayanan ninyo. Maraming salamat sa ating Master Control, Sir Milo Jonella, sa ating Wirecast, Hiro Lucero, at sa aking po mga co-producers, Erwin Peñano at Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.